ang finale ng ating vlog. Fun time! Sala sa init, sala sa lamig, sala daing! Guys, gumana yung Gcash natin. Hindi nyo na kailangan pumila ng mahaba. 30,000. Nandito siya. Itong Krongsi, yung mga taxi lang na nandadaya is nandun na sa city. So bear with me guys kung if ever paulit-ulit tayo sa mga bansa pinupuntahan natin. Mas okay pa dito guys, yung rate nila. Ang dami nating na i-experience for the first time. At least safe pa rin ng mga Philippine passport holders as of July 21. Work. Hello guys, Mark Paragas here and welcome back to another travel vlog here in Bangkok, Thailand. And guys, currently nandito pa rin tayo sa Suvarnabhumi Airport sa may basement area and we are ready to head to our accommodation. And yung accommodation natin ngayon guys, paulit-ulit na lang. Yes, sorry naman, pero baka kasi may mga first time na papasok dyan sa channel natin tapos ngayon lang nila mapapanood. And we are going to stay again and again sa Silom Space Hostel sa may Silom, pero for 3 days lang guys, and kailangan natin lumipat sa ibang hotel at yun yung ipapakita ko rin sa inyo ha, para naman may options kayo. Pero kasi guys, bakit pa ako lilipat sa ibang accommodation if itong pinag-iisayan ko na Silom Space Hostel ay sobrang mura lang? Palagi ko naman siya napapakita sa inyo guys, alam niyo yan, di ba? So bali, ang gagawin natin ngayon guys ay i-walk through ko kayo or sabihin natin step by step guide kung ano yung sasakyan nyo from airport going to the city kung gusto nyong papadali ang buhay ninyo. Actually, kung gusto nyo talaga ng mas mabilis, I'll suggest you do the Grab or Bolt, mag-book kayo. Kaso, mas mahal kasi yung airport guys, I think parang nasa 30 to 40 minutes away from Bangkok City. Meron din silang Bolt bike, meron din silang Grab bike. Kung gusto nyo ring magpa-deliver guys ng food, pwede. Tapos, if ever naman na magbabas kayo, meron namang mga bus guys na dumadaan sa mga kilalang station, pero ganun pa rin. Lilipat pa rin kayo or baka biglang mag-Grab pa rin kayo or mag-Bolt. Okay? Tapos, isa pa sa mga way, taxi. Ang taxi naman dito guys, in fairness, hindi sila pwedeng mandaya kasi naka-record lahat ng gawa nila guys. Yung mga taxi lang na nandadaya is nandun na sa city. Okay? Again, quick recap lang tayo. Quick tour ko lang kayo dito. So dito sa basement guys, marami na ditong mga money changer ha. Halo-halo. May exchange, may Happy Reach, may Super Reach, merong K-Bank. Lahat yan pare-pareho ng rates. So kung open na tong area na to, kasi usually yung mga money changer guys nag-open ng 5 AM to 11 PM lang. So marami dyan. Marami ring ATMs kung gusto niyo. Pero itong airport link na to or airport train, parang nag-open siya as early as 5 AM din nata or 5:30 mga ganun. Tapos hanggang 12 midnight. Yes guys, you heard it right. Hanggang 12 midnight yung mga train nila dito, kaya di nyo magiging problema kung gusto nyo humabol. Nakakaloka no? Hindi sila nagtitipid sa train guys. Hindi sila nagtitipid sa kuryente. Okay? So, ang gagawin natin guys again is we are going to take the airport railway link going to Bangkok City. So bali ang mangyari lang nito, haggard lang kasi maglilipat-lipat tayo. So parang from here going to Phayatay Station, tapos from Phayatay Station lalakad tayo hanggang BTS Station, tapos from BTS Station bababa tayo ng Saladeng Station and then magbubuhat tayo ng luggage pababa. Actually may way pala kung ayaw natin magbuhat. Sige, check natin yan. May papasukin tayo mall mamaya. So anyway, so dito guys is you need cash para makabili kayo ng ticket. Good thing, meron din tayo natirang cash from last year na Bangkok natin. Around ano rin yun nasa 180 baht. Tapos, meron dito guys nakalagay, EMB contactless entrance. Oh, pwede na. Okay, pakita ko sa inyo. Wait lang. Namamangha na naman tayo. And sabi dito, for your convenience, please prepare cash. They only accept 20 baht, 50 baht, at saka 100 baht, Thai baht banknotes for train ticket purchases. Tapos, passengers wishing to use EMV cards may tap the black machine to access the rail system without purchasing a ticket. Oh, pwede siya sa Visa and MasterCard. Try natin kung gagana na yung Gcash natin dito. Since may logo naman siya ng Visa. Please tap in your credit debit card. กรุณาตัดบัตรเครดิตเดบิตขาเข้า Thank you. Guys, gumana yung Gcash natin. Hindi nyo na kailangan pumila ng mahaba.
Charit. Okay, so since may mga luggage tayo, we need to take the elevator. Bawal tayo sa escalator. Guys, nakakatawa yung Gcash natin. Pwede na. O sa mga kababayan natin dyan, ang daming pila. I mean, ang haba ng pila, nakita nyo naman. Hindi nyo na kailangang pumila. Gcash is the key. Nakakatawa. O, di ba sabi ko sa inyo, may mga bago tayong nagagawa at na-experience. So, bear with me guys, kung if ever pa ulit-ulit tayo sa mga bansang pinupuntahan natin. Kasi hindi ko pa kaya, hindi pa natin kaya yung mga visa country because baguhan pa lang tayo. Okay? Pero kung gusto nyo akong sponsoran, kung nagmamadali kayo, go! Charot lang, walang ganon. Hindi ako nangihingi ng sponsor. Ay, may mga nag-i-sponsor, pero hindi yung literal na sasabihin ko, sponsoran nyo ako. May mga epal kasi, na sasabihin, paulit-ulit na naman. Ang palagi ko sagot, kung kaya mo ko sponsoran, din go! Di ba? Hindi man ako gumagawa ng video para lang dun sa mga epal, kundi para sa mga bago din. Kita nyo ba? Bago na rin to guys, nakakatuwa. So nasa Suvarnabhumi Airport tayo and then ang pinaka-station na babaan natin is dulo, which is the Payatay. So wait lang tayo ng train. Maagang gumising, dalay pangarap, bagkus sa balikat, tanawin ay ulap. Tahimik man minsan ang aking paglakad, sa bawat pag-alis, ako'y lumalakas. Kahit walang kasama sa daan kong tinatahak, puso ko'y buo at hindi nangangambang bumagsak. Bawat lungsod na aking nadadapuan. Alright guys, so finally nasa Payatay Station na tayo. And actually parang yung biyahe niya ng train, inabot lang ng mga 20 to 25 minutes. Diba, naalala nyo na Gcash lang tayo kasi gumagana na yung mga credit card sa kanila basta merong logo ng Visa and Mastercard. So dito naman guys, itong mga dinaanan natin, paglalabas kayo, wala siyang mga black box. Yung black box, hanapin nyo, nasa counter. Itatap nyo lang yun yung mga Gcash card and then pwede na kayo lumabas. Hindi na kayo dadaan sa ganito. Doon kayo sa parang pinaka-exit nila. And then if ever naman from here, Payatay going back to the airport, ito yung black box nyo. Di ba? Amazing. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano meron dito. So guys, akalain nyo, yung sinasabi ko sa inyo na ATM na merong maximum withdrawable limit na 30,000, nandito siya. Itong Krungsri. Tapos, meron din ditong K-Bank. And then, meron ding Super Rich. Oh my God, hindi nyo pala kailangang makipagpilahan dun sa airport. Just in case lang ha. Tapos, check natin kung same lang. Guys, mas mataas dito. 53.50. Tapos, dito naman, if ever hindi kayo gagamit ng mga credit cards, pwede kayong magani dito. Mag-coins, 45 baht ang pamasahin nyo going back to the airport. Okay? So, ang gagawin natin guys, bababa pa tayo. May escalator doon. Meron din the elevator dito going down. And then, pag dinire-diretso natin to, going to BTS station na. Tapos yun pa pala, may ano rin, no, currency exchange sa kabila. Ito rin. And same lang siya, 53.6. Ooh. Okay, so ito guys, tips ko sa inyo. If ever pumunta naman kayo dito sa Bangkok ng mga aabutan kayo ng business hours, so ibig sabihin open na yung mga money changer, mas okay pa dito guys, yung rate nila. So bali itong Super Rich, ang buying niya is nasa 0.5350. Sa airport kasi lahat doon nung nasa pinaka-basement is 53 lang sarado. Then itong currency exchange naman is mas okay siya ng point. Ang buying niya is 0.536. Mas okay pa pala dito kaysa doon sa ano. So anyway, at least alam niyo na ha. O ayan, ang dami nating na-discover. So anyway, ito may mga bilihan din dito guys ng ano. Guys, may Three Brothers dito. Alam niyo ba, itong Three Brothers, ayan yung shop na may pinakamurang Hong Thai or yung inhaler na pwede niyo makita rin sa labas ng Big C supermarket. Ayan o. O tama nga guys, ayan o. 6 pieces, nasa 99 baht. Ooh. Pwede pala ditong bumili o. Tapos mga pang muka, tapos inhaler, and then may bath bomb, merong Snake brand na powder. Nakakatuwa. Dito pa lang tayo pero okay na siya. Elevator muna tayo guys. And then wala na akong mapapakita sa inyo. Nakakatuwa. Ang dami nating na i-experience for the first time. A few inches later.
Okay guys, so nandito na tayo sa first floor ng Payatay Station. Second floor yung pinaka-platform, then ground floor, yun na yung pinaka-main road kung saan pwede kayong mag-taxi, pwede kayong mag-grab, pwede kayong mag-bolt. Oo nga no, bakit hindi na lang tayo mag-grab? Kasi tignan nyo naman oh. So anyway, sige, para makamura kayo guys, DIY lang tayo. From here guys, lalakarin lang natin going to the BTS station. And then again, para mapadali yung buhay ninyo na labas-pasok ng BTS or sakay lang, baba, kailangan nyo bumili ng rabbit card. Yung rabbit card nila, again, yung counterpart ng beep card sa atin or octopus card or easy card. Yan, ganyan ha. Reloadable siya and pwede nyo rin siya makuha guys sa Kuluk. I don't know or I haven't explored Agoda pa kung meron din silang ganon. Tapos pwede nyo siya makuha dito sa mga BTS counter. Okay? So pakita ko sa inyo kung ano meron dito para at least aware kayo. So guys, meron ulit dito money changer na K-Bank. Ay, ang baba, 0.40. Oh! So yun guys, make sure na alam nyo kung saan lang kayo magpapapalit ng pera. So ito naman, ayan, tabi-tabi na sila mga coffee shop guys. And alam nyo ba, kung ang Vietnam is kilala sa mga coffee, dito naman, Thai milk tea. And we are approaching BTS station. Tuturo ko sa inyo guys kung paano pumunta ng Saladeng just in case doon kayo mag-stay ha. Tapos alam nyo ba, ang nakakatuwa dito sa BTS nila, para siya nagbustulang open mall na maraming kainan sa paligid. May coffee shop, merong bread store, meron ding siopaw, dumplings. Diba? Okay. Hanap tayo ng map. Pakita ko sa inyo kung paano pumunta ng Saladeng Station. So ito guys yung kanilang BTS Skytrain route map. And currently, nandito tayo sa Payatay Station. Ito yung trade going to the airport. Yan, okay? So ang gagawin lang natin is we are going to Siam. Itong green line na to, ito sasakyan natin. Ang platform na sasakyan natin is Keha, which is ito kasi yung dulong station. So Keha, pero bababa tayo ng Siam. Then after dyan, interchange tayo ng itong dark green na to. Okay? And then ang platform naman na lilipatan natin is going to Bangwa. Kasi yun yung dulong station. Pero bababa lang tayo sa Saladeng. Ganun kabilis at ganun kadali sumakay at sundan yung kanilang train map. So anyway, meron ditong machine no. Hindi ko alam kung paano to. Pwede kayong mag-load sa Grab, sa Lazada, sa Tops para may app. Tapos pwede kayong mag-top in. Ayun, top in, top out. Okay? So sige, that's it. Medyo mapapalaban tayo sa lakaran at saka sa buhatan ng luggage. Pakita ko na sa inyo, montage na lang tayo ha. And ito pala yung rabbit card ko. Sharon, ang alam ko may laman pa to. Parang malaki pa at laman nito. 500 pa siguro to. So sige, see you later ha. May mga araw na parang ang bigat, paulit-ulit ang ikot ng lahat. Pero sa bawat ticket na hawak ko, may bagong mundo akong natutuklasan. From Manila lights to foreign skies, parang gumagaan minsan ng buhay. Mga taong dati di kakilala, nagiging parte ng alaala. At kung feeling mo, ikaw lang mag-isa. Alright guys, so finally nandito na tayo sa ating last station or last stop, which is the Sala sa Init, Sala sa Lamig, Sala Daing. So bali, maganda naman dito, may elevator. So mag-elevator muna tayo. Ay, hanggang ganun nga lang. Hanggang sa concourse lang. So anyway, sige, okay na yan. And by the way guys, so nga pala, share ko na lang din na ang best communication app na ginagamit nila dito is Line. Okay? Kasi kung sa Vietnam is WhatsApp, dito naman Line. And then, di ba sabi ko kanina, ang maganda kasi dito sa mga train system nila or platform guys, hindi nawawala ng mga bilihan ng pagkain, mga souvenirs. Tapos, alam nyo ba, lahat ng BTS platform nila guys or station, merong Turtle, which is one of the convenience store na meron dito aside from 7-Eleven. So, ito na siya. Yung accommodation natin na Siloam Space Hostel, dito kasi sa hilera na to, exit number 3 guys ha. Pero tignan nyo, papakita ko sa inyo, hagdanan siya pababa. Tapos dito naman sa kabilang side is escalator going up here. Nakita nyo no entry. Actually, yung luggage ko naman nasa 17 kilos lang. So, parang sige, exercise nga pala kailangan natin. Let's go.
Grabe yung traffic guys. Wait lang ha. So guys, currently it's 12:40 PM pa lang pero grabe na yung traffic. Tapos dito pala, pag dinire-diretso nyo to, connecting na yun sa MRT station nila, Silom din. Ginusto natin to. Magaan lang pala. So, yun lang. Ganun lang yung challenge. By the way, alam niyo ba, yung isa sa mga hindi ko pa natatry dito, ever, yung mag-public transportation gamit yung bus. Para kasi nga, no, ang init. So anyway, ganito. If ever dito kayo palagi nakastay sa Silom Space Hostel, bali dito sa tapat, ayan guys, meron ditong parang pharmacy. I-check nyo yan kasi meron din yung mga ano guys, may mga discounted product. Tapos, aside from doon, meron ditong ATM, dalawa. Isang SCB, isang Krung 3 ATM ulit. And then ito guys, so money changer. Nakakatuwa. May mga machine na rin yung money changer. Exchange, walang Philippines. Yun lang, hindi sila tumatanggap ng Philippines. So tara, larga na tayo. Namiss ko to. Tapos, dito sa Hilera, kung nasan yung accommodation natin, ang daming massage spa. Tapos may mga nagtitira rin dito ng damit. Yes. At ang hindi ko pa natatry ulit, tuk-tuk. Ay, ben. Charis. Dito tayo, kakaliwa tayo dito. Yan. So makikita nyo naman to. Silom Space sa 6th floor. Namiss ko dito, grabe. So ito siya. Shareng. Wait. And then guys, remind ko pala kayo sa check-in time nila dito. Oh guys, bawal ha. Pag nahuli kayo dito, 2,000 baht. At saka blacklist. Oo nga pala. Ang check-in pala dito is 2 PM. Tapos, ang reception nila is open from 9 AM hanggang 10 PM lang. So, if ever pupunta kayo dito out of their opening hours ng reception, wala kayong choice guys, kundi maghintay kayo the next day. Ganun. Oo nga pala, 2 PM pa pala. So, sige. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love. Alright guys, so nandito na tayo sa ating room and naka-check-in na tayo. Ito, nakakaloka. Nagmamadali ako kanina, di ba? Habang nasa airport pa tayo, tapos bumiyahe na agad tayo without me knowing na 2:00 pa pala yung check-in. So naghintay tayo at least 1 hour sa kanilang pantry para makapag-check-in. Nasanay kasi ako na di ba every time na bumabiyahe tayo, madaling araw tayo dumarating or gabi, tapos naka-check-in na tayo agad. So dito pala, nawala sa isip ko, 2:00 yung check-in. Okay, so yun lang guys. Bali, alam nyo ba, nasabi ko dito kanina na the reason why bumabalik-balik tayo dito kasi maganda yung hostel, maganda yung location, may libreng kape, tubig, noodles, tapos malapit sa mga massage spa, malapit sa patpong, malapit sa mga mall, malapit din sa parang mini night market nila na puro kainan. Ayun. Kaya parang hindi ako magsasawang bumalik-balik dito guys. Tapos alam niyo ba na this room is good for 2 to 3 person. Double bed yun nasa taas. Single bed dito. So hindi naman ako makakit doon every time na mag-isa lang ako dito. So kinukuha ko na lang yung pillow sa taas. Tapos yun yung gagamitin ko dito sa baba. And napakalamig ng aircon. Okay din naman ang internet dito. Mabilis. Kasi dati nung nag-work pa ako, dala-dala ko dito yung ating work. Kaya nakakapag work. Hyper. So actually di pa tayo kumakain, di ba? So bali, syempre nag-iisip ako kung ano yung first meal natin dito sa Bangkok. So anyway, before anything else, ito pala,
Guys, nireview ko yung stamp ng Thailand. Di ba nasabi ko sa inyo guys na ang mga Pilipino or mga Philippine passport holders ay may 30 days na lang na free visa dito sa Thailand. Actually kasi nabasa ko lang yun sa mga sa groups. Pero nung dinouble check ko guys yung tatak ng immigration nila, tignan nyo July 21, 2026 and valid yung stay ko dito hanggang September 18. So that's a total of 60 days. So I guess hindi siya nagbago. Like, yung mga Philippine passport holders, siguro hindi siya damay kasi dun sa mga sinasabi ko sa inyong issue na binawasan yung free visa stay dito, like from 60 to 30 ng mga foreigners. Karamihan kasi sa kanila guys, talagang nag-overstay. So, kaya ganun. At least safe pa rin ng mga Philippine passport holders as of July 21. May proof na mismo ako, mismong passport natin nakatatak hanggang 60 days tayo libre dito. Okay? Hindi libre sa pagkain, hindi libre sa accommodation. Libreng mamasyal. Okay. Tapos, bala ko actually pumunta sa 7-Eleven or maghanap ng mga kainan. Parang kasama pa rin siya dito. Yun pa pala. Let's talk about the location. Yung location nito guys, nakita nyo diba pagpasok natin dito kanina sa elevator sa baba. Pag dinire-diretso nyo yun yung kilalang DJ station. Para siyang O-Bar sa Pilipinas. So bali, puro mga kabaklaan ang mga pupunta doon. Okay? Baka lang biglang maloka kayo, lalo na pag weekends or sabihin natin peak season, songkran. Guys, yung kahabaan ng pinasok nating street, going dito, punong-puno yun. Tapos pag sa gabi, nagiging nagkakaroon ng mga bouncer at saka mga security guard because hinaharangan na nila dun pa lang sa dulo. And then, pwede naman kayo makisuyo, makidaan. Pag alam nilang dito kayo nakastay, walang tanong-tanong, dire-diretso lang kayo. Tapos guys, nakuha ko to sa Agoda Check nyo, Asylum Space Hostel. If you want to have a big discount up to 10% off, you can use my promo code MPHotel Agoda. Okay? Alright, so sige, magprepare lang ako. Labas ko na yung mga gamit ko and then see you guys later. Hano tayo na makakainan. Hindi pa tapos ang vlog na to. First meal natin, ha? Bye! 1 hour later. So, bali, every time guys na nandito tayo, nakastay sa Asylum Space Hostel, hindi pwedeng akyatin natin itong kanilang parang viewing deck dito sa pinakataas. Hiningal. Hiningal ako So, bali yan. Yung hagdanan going up. Tapos, ang pinaka-view natin is akyatin na nga natin. O, diba? So, may mga upuan dito, guys. Ayan. Tapos, ingat lang. Kasi, nagkaroon na tayo ng trauma pagdating sa mga kahoy na nadaanan na yan. So, anyway, guys. Saladeng BTS station. Wow, kumukulimlim Ayun, So, actually, alam nyo ba? Last year, nung December, may isang... wait lang Ganda. Ayun. So, going back, alam niyo ba na last year, nung nandito tayo, may isang bagong mall. Nakaka-open lang. As in, medyo natatakpan lang na itong Zwillig na mall. Pero ito siya. Ayan, itong mall na to. Tapos, meron siyang outdoor garden na kita-kita nyo yung mismong Lumpini Park. Kaya ang ganda niya. As in. Love, love, love. Tapos, ang BTS station. And then, isang station na lang guys, yung Chongnon Sea, right after ng Saladaeng. Nandun na yung Mahanakon. And mag-i-stay lang tayo dito guys for 4 days and 3 nights. Tapos lilipat tayo doon sa bagong hotel guys na katapat niya lang yung Mahanakon. Kasi nga, yung special guest natin na makakasama natin sa vlogs for siguro mga 3 araw din, doon sila mag-i-stay. Halos magkatabi lang yung hotel namin para at least pag may mga lakad kami, alam niyo, mabilis na yung meet up namin. Meron na ba kayo idea? Comment nyo nga kung meron na kayo idea kung sino yung special guest natin for Bangkok Travel Vlog. Puntahan lang natin tong building na to guys kasi meron niyang 7-Eleven, meron din mga kainan. Tapos check natin kung ano yung pwede nating bilhin sa 7-Eleven, ha? If ever medyo nakukulangan kayo sa mga binibenta sa 7-Eleven dyan, and by the way, 24 hours sa 7-Eleven dyan, pati yung mga food hall, nakikita nyo may parang ilaw-ilaw doon. Punta lang kayo doon guys. Meron dong malaking 7-Eleven sa lugar na to. Maraming selections doon, maraming options. A few moments later. Silong Culture.
Tapos ito yung information nila guys. So, check-in 2 to 10. Tapos ang check-out before 12. Elevator close at midnight. Use the key card to access 24 hours. Oh, bago to oh. Tapos, yung DJ station guys, na sinasabi ko sa inyo, ito yon. Yung nagiging bar sa gabi, parang on-bar. Tapos ito, makikita nyo dito, may mga harang na dito guys. Dito pa lang, may mga bantay na dyan. Pwede kayo makisuyo dito sa gilid. Yan, dahil na kayo doon. Okay? Itong mall, hindi mall eh, parang ano ba? O basta itong building na to, yung tinatawag nila Silom Edge. Actually, pwede nga tayo pumunta doon sa bagong mall eh. Kaso umabon, saka na lang yon. Itutour ko na lang yung ating special guest doon sa bagong mall. Check ko lang kung ano yung pwedeng kainin. Pwede naman kung 7-Eleven lang. Ayan, Silom Edge. Ito na yung pinaka food court nila. Ayan o. Moves that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes. I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is, cause I'm way too grown. Alright guys, so nandito pa rin tayo sa may Silom Edge. Tapos nakahanap lang ako ng pwesto dito. And hindi ko na pinakita kung ano yung mga binili natin sa 7-Eleven. Pakita ko na lang siya sa inyo ngayon, okay? So we have the all-time favorite, yung seaweed chicken roll guys, for 38 baht. Kainin natin yun ngayon. And then, meron din pork and chicken wonton for 32 baht. And then, ito yung mga iniinom ko palagi pag nandito ako. Yung blue na merong vitamins, ganyan-ganyan. 20 baht isa. So, kumuha ko ng tatlo. And then, ang finale ng ating vlog. Pad Thai! We have the pork Pad Thai. Tingnan muna natin to guys. Ito, isa to sa mga breakfast options nyo. Punta lang kayo ng 7-Eleven o kaya midnight snack. Guys, okay to. Kung gusto nyo rin samahan ng ketchup. Lasang-lasa mo yung seaweed guys. Grabe sarap. Tapos tikman din natin to. Wonton. Parang dumplings eh. Tapos merong suka ata to. Tsaka dito guys, may mga food court na uso yung tissue. Meron ding hindi. Katulad dito, wala kayong makikita ng tissue guys. Kaya magdala na lang kayo ha. Pero meron akong mga kinainan sa ibang lugar, sa ibang mall, libre lang yung tissue. Kain tayo. Sabi ko, pati ba naman dito sa Thailand, hinahabol tayo ng cilantro. Pili ko yung sauce. Pero sabi ko sa inyo, hinahanap-hanap na natin yung cilantro guys. Masarap talaga. Ay, sarap nito, green apple. Oh. Okay. Now, the moment of truth. Pad Thai. Ang dami niyo, oh. Usok pa. Uy, in fairness ha, yung Pad Thai na to, 65 baht lang guys. Madami siya, oh. Hindi siya tinipid. Tingnan natin kung talagang nasa Thailand na tayo. Alam niyo yun ano, yung palabas na Bon Appetit, yung bida doon, yung every time na may kakainin siya, yung biglang guys, nasa Thailand na tayo. Actually, yung katabi nito ng Pad Thai, milk teahan naman. Gusto ko sana bumili, kaso sakto, wala yung nagtitinda doon. Baka nag-CR. Ibigat siya sa tiyan. Tsaka ang dami. Dapat pala hindi mo na kinain yung ano, yung seaweed chicken roll at saka yung dumplings.
Ang bigat sa tiyan. Parang feeling ko, ito na yung last meal natin for the day. Kasi di ba, no rice diet pa rin tayo. Alright guys, so I guess that's it. Thank you so much sa pagsama sa akin yung ating DIY transfer from airport going to Bangkok City. Ang dami kong tips sa inyo, no? Pagdating sa money changer, sa ATM, sa paggamit ng airport link. Kasi sa'yo. Kaya naman guys, kung may mga kakilala kayo na pupunta dito sa Bangkok, Thailand, anytime soon, please share nyo itong video na to and like nyo na rin. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin not only here sa Thailand at sa mga susunod pa mapa-domestic man at international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram, and feel free to join us as well sa ating Empinatics Official Broadcast channel para sa mga real-time ganaps, mga seat sale, any announcement, mga tips, updated travel hacks, and mga travel plans kasi malay nyo magkasabay-sabay tayo. So guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow!